Isang nakakagimbal na balitang lumabas ngayong araw matapos ilabas ng mga eksperto ang forensic result ng mga labina na hukay sa isang lupain pagmamay-ari ng pamilya diktador. Ayon sa ulat, ang mga labi ay mula sa ilang nawawalang individual na umano'y may kaugnayan sa ilang kontrobersyal na kaso noong nakaraan. Lumalabas na may malalaking pangalan na posibleng sangkot sa misteryosong pagkawala ng mga biktima at ito ang dahilan kung bakit lalong tumitindi ang presyon sa Pangulo. Kinumpirma ng mga forensic expert na ang mga ebidensya ay maaring magsilbing matibay na batayan para sa pagsasampa ng kaso. Ayon sa mga insider mula sa gobyerno, labis na ikinabahala ng Pangulo ang resulta dahil posibleng magdulot ito ng malawakang imbestigasyon na maglalagay sa kanyang pamilya sa sentro ng kontrobersya. Patuloy din ang panawagan ng publiko na magbigay ng malinaw na paliwanag ang administrasyon sa kinakasangkutang isyu. Habang naghihintay ang sambayanan sa susunod na aksyon ng mga otoridad, nananatili ang tanong kung ang mga bagong ebidensyang ito ay magdadala ng pagbagsak ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, ang Korte Suprema at ibang ahensya ng gobyerno ay nakahanda ng umaksyon upang masiguro na ang hustisya ay mananaig. Ang resulta ng kasong ito ay maaring maging isa sa pinakamalaking yugto sa kasaysayan ng bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Boto Mesa, ni Bangag Jr., Diyos ko, hindi naman ako pwedeng tumuwa dito, di ba? Eto na lang. Pakisabi kay Inday, kay BP Sara, hindi ko nakokontrol si Romuald, bumasok na sa ilong ko. Masama ba to? Masama ba to? Pulboron. Dagdagan pa natin. Mamaya, matatanggal din yan. Mayroon akong gugurgurin. Okay. Dahil gusto kong manggurgur ngayon, alright, bye, Meb. Gurgur yourself. Okay. Now, gurgur ka na. Good night. Okay, next. Okay? So, ngayon, may satisfaction ako pag may nakikita akong ganon, mga palangga. Anyway, itong si Boto Mesa Polboronic. Ano ba? Boto Mesa Polboronic Ngagva. Ang dami niyang pangalan. Anyway, magmensahe ka ngayon na gusto mo mag-reconcile? Walang reconciliation. Gyera patani. Kung kailangan ng gyera patani ang balik sa inyo. Ang taong bayan ang gugurgur sa inyong lahat. At ako, sa araw-araw, dati, remember, last year, may mga nagagalit kay Inday Sara. May mga, ano ba yan, Marlica? Si Sara hindi naman nagsasalita. Ganyan. Kahit ako, Day, magsalita ka na, Day. Diba? Kung kayo ay nanonood sa akin ng araw-araw, diba galit na galit kayo? Bakit si Inday hindi nagsasalita, ganon. Sabi ko may tamang panahon sa ganyan. O napuno ng salop. Nakita nyo? Na-dethrone ako. Sa Buwakan ng Genemes, na-dethrone ako ng bonggang-bongga. Pero, ang pagmumura ng isang tao, acceptable yan. Depende sa konteksto. Magmumura ka ba? Mumurahin mo isang tao, walang ginagawa. Yun, wala ka sa konteksto. Pero yung ginawa ni Inday Sara, Trollbuster, ang smuggler ni Rubio, naghatag siya ng pera kay Tamba. O yan. That's given, palangga. Tapos ngayon, itong si Polboron, sabi niya nun sa emisaryo niya, sinabi ka kay Manang Aimee niya, kay Bamang Gagamit, Aimee, budulin mo ulit si Sara kasi baka matanggal na tayo. Kasi itong mga military, kahit dinagdagan ni Tamba, tatanggapin lang itong pera na ito dahil sinabi naman ni Duterte, tanggapin nyo yan, pera nyo yan, pero magbabaliktad to sa taong bayan eh. Yun yung nakikita. Hindi na papayag si Sara. Dahil pag hindi na papayag si Sara, hindi na yung magpapabulol, sabi nga niya. Hindi na siya magta-trust kahit kanino man. Ngayon, mga palangga, yung mga pinupukol nila kay Inday Sara, here we go, where's my phone? Okay?
Comment kayo dyan kung ano gusto nyong topic na na gusto nyong pag-usapan natin na baka narinig ko, na hindi ko pa narinig. Okay? Pag narinig ko, di pag-usapan natin. Alright, recently, kasi kinukulit siya ng mga reporter, di ba? Ang sabi ni Inday Sara, may sabi ng mga reporter, once and for all, sabi niya, ba't ganyan rin? Okay, ang sabi, kung pwede mo ba, parang sagutin nyo naman, parang sagutin nyo yung sa taong bayan kung ano yung nangyari sa confidential fund, Ito mga buwaka ng inang mga reporter na bayad ng mga kaluluwa. Ano sabi ni Inday? I am not answering questions from the House of Representatives, plus the fact, as I said, this is a political attack. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Tama. Terrorize and torment the employees of that office. What you do is do a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds? Exactly na sinabi natin. Por 4 bilyones ang ini-enjoy ni Bangag mahigit na hindi ipinagpapaliwanag sa taong bayan yung confidential fund na yan. Ayaw pag-usapan ng Kongreso. Alam nyo na yan. Pero si Sara, talagang atak-atak talaga. Yes, solid Maharlika ako. There is no turning back. Imagine ninyo, mga kababayan, bubudulin na naman nila si Inday Sara. Never again, Day. We will, alam mo, Day, ito lang masasabi ng mga palangga ko. Well, naipakita naman natin dito. Kung noon, nagpupuyat-puyatan tayo, ano daw? Si Castro daw po, binaril, di naman namatay. Ha, sabi ni Sheila. True ba yun? Parang may nabasa akong ganon. Sayang. Sayang na sayang lang. Dan. Diba? Sayang. Ba't hindi pa na-shoot yun? Okay. Anyway, going back. Day. Paranoid daw si Caso, sabi ni Mind Fuel. Not true daw, sabi ni Juan Santos. So, forget about that. I don't know about it. Let's forget about it. Okay, now, ang nakikita ko dito, balik ako dito. Ngayong taon na ito, nakikita ninyo kung gaano ka smarte, brilyante. Di ba? Brilyante. Tama ba? Buti hindi abante. Di ba? Gaano ka smart, brilliant itong si Inday Sara. The way niya ilampaso ang mga kalaban. Talagang bang, 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 bang. Talagang sampal di ba? Kaya ngayon, alright, masamang damo, matagal, mamatay. Kaya ngayon, nagpapatakbo sila ng emisaryo. Ganyan din naman ang ginawa nila sa akin. Remember? 2022 pa lang, okay? Pinauwi ako sa Pilipinas kasi susurprasahin ko daw si Lisa sa Malacanang. At magsabi lang ako kung ano ang gusto ko ng presyo. Kung naging boba ako, katulad ng mga sakuwadkom na yan, umuwi ako, wow, kasi pinapunta ako ni Bigaon, ni Alpot Patotot, Botod Modlo na si Lisa Tanas. Excited ako, uwi ako ng Pilipinas kasi punta ako Malacanang. Alam mo gagawin na sa akin? Gugurgurin nila ako. Katulad ng PSG. Alright? Sabi ni R, sagutin natin ito. Nagkaroon ng fireworks sa BGC, akala niya siya ang binaril. Feeling guilty kasi. Talaga ba? Speaking of BGC, recently, may picture-picture na naman si Lisa Tanas. Okay? I will tell you something. Balik tayo mamaya kay Inday. Okay, buksan natin to. Okay. Tignan natin si Lisa Tanas. Meron siyang picture. Okay. Ayan, ang bigaltot, alpot, patotot, kulot-kulot ang sabot. Ayan, Dertoki na naman ay nayupak. Okay, one day ago, inauguration of the Maharlika Investment Office sa Ore Central Tower, BGC. Kasi naalala ko, BGC. Eto. Diba? Ayan. Siya, piling presidente yung Jutang Genines na yan. Ito na yan. Ayan, di niya ako makalimutan. Nandyan yung Maharlika na pangalan. Kaya bangungot ako ni Lisa Tanas. Yung Ore building na yan, remember,
yung opisina ni Michael Ma at ang law firm ni Lisa Tanas, China, Philippines Unified. Yung opisina ni Michael Ma at ni Lisa, di ba, yan yung isa sa mga unang expose natin dito. Diyan din yan. Sa Maharlika Fund, diyan din sila nag-opisina. Yung China, Philippines United pala. United. At yung presidente dyan, si Michael Ma, at si Lisa Tanas yung most na law firm niya. Naalala mo? Diyan in-interview si Clarita Carlos. At dyan din ngayon nag-opisina si yung Maharlika Fund. Now, isa yan. Si Lisa Tanas ang nagpapatakbo ng Maharlika Fund na yan. Nakawin na naman ng mga buwaka ng ina. Tignan mo. Diyan mismo sa opisina, diyan sa BGC. You connect the dots. Diyan nabuo yung deal nila sa mga smuggling business nila. Ngayon yung Maharlika Fund din sa Ore Building. Diyan yan si Lisa Tanas ang punot dulo ng kadyutahan, ng kahirapan na dinadanas ninyo sa Pilipinas. Do you think Inday Sara will trust these bangags, Polboronic, Botomeso, whatever, again? Never again. Kaya sabi ko, noong nagsimula ako na nag-expose dito noong August, ulit-ulitin natin. Nagalit kayo sa inyo. Ano ba ito si Marlica? 2 months pa lang, naging bumaliktad ang term niya. But actually, hindi ako bumaliktad. When you say kasi bumaliktad, ay naging balimbing ka. Diba? Hindi. Umayon tayo sa tama. Sabi ko, hindi ko makalimutan, this friend of mine, I hope, he promised na magpapa-interview daw siya sa tamang panahon. Ang sabi niya talaga sa akin, Marlica, ako natatakot para sa'yo. Ba't ka naman natatakot? Sabi ko na gano'n sa kanya. Kasi ikaw ang nagsasalita, ikaw lang ang nagsasalita. Sabi niya, hindi ka man takot, ipag-gurgur ka. Naku, sabi ko na gano'n, mag-gurgur ako, tignan na lang ako mag-gurgur nila ako. Anyway, sinasabi sa akin, sabi ko sa kanya, palangga, huwag ka mag-alala. May plano ang Diyos. Nakita niyo dito, hindi ako nagbibersi-versikulo dito. I don't do that. I'm not hypocrite na katulad ng iba. Versikulo, da. Pero sabi ko sa kanya noon, darating ang panahon. People will speak up. Lahat yan, sabi ko sa kanya, palangga, darating ang panahon. Agosto pa lang yun. September pa lang yun. 2022 pa lang yun. But, ano nangyari ngayon? Ito ba'y katang-isip lang ni Marlica? Nangyari ang mga na-expose na ang ginagawa kay Sara ngayon kasi intention talaga ng bangag na gobyernong ito, budulin tayong lahat. Hindi totoo, sama-sama tayo, di ba? Dan. Kay ganda, yung pala, sama-sama tayong lulubog muli. Sila lang ang babangon. At ang gaganda lang, yung bukas nila. Pero ang bukas nyo, madilim pa sa karimlan. Ang taas ng bilihin, ulit-ulitin natin, Pasko na, sinta ko, diba? Hanap-hanap kita, paano nananan, hanap-hanap mo ang iyong asawa. Hindi makauwi ng Pilipinas dahil yung asawa mo nandun sa Saudi Arabia, nandun sa Hong Kong, nandyan sa kung saan man. Dahil nagbabanat ng buto, dahil hindi makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Leti Donggis, baka si Lisa Mispiatos, antayin nyo ang sinasabi ni Inday na video. Antayin nyo. Kaya nga nakikipag-areglo eh. Ang iglesia nagsalita, ang INC, marami pa. Kaya, okay, here's another deal, another chika bumbong. Ayon sa aking puting ahas, nahihirapan, good news to, na mangalap ng 100 signatures o 1/3 of the House of Representatives. Okay? Yung iba, kung hindi kayo kawatan or just doing the right thing, ignore my words. Okay?
Love ko kayo if you're doing, like Congressman Marcoleta, like yung other, who's that? Oh, I forgot the other name. Anyway, may gusto sana akong sabihin na kongresista. Cardema, okay? So anyway, hirap na hirap daw sila ngayon makakalap ng 100 signatures ng mga congressmen para i-impeach si Inday Sara. You know how much pa lang how many signatures pa lang ang kanilang nagagather? For the record, according to my Congressman Pulong, yes, thank you pala nga. Shout out kay Congressman Pulong. Okay, sabi ni Antoinette Ancog, okay? For the record, according to my source, to my puting ahas, inom mo tayong kape para ganahan ako. 32 signatures. Okay? 32 signatures pa lang daw ang kanilang nakalap. Kaya yung nakikita mo sa WAD committee, ilan lang sila yun. Sila yung mga bataan ni Bangag at ni Tambaluslos. Okay. Now what? Okay? Yan ang katotohanan. Ngayon, dun sa press ko ni Inday Sara, imagine nyo, dahil sa pulburonic ang inyong presidente, kung tinanggalan nila ng budget, si Inday Sara, where from 2 billion, naging 700 million. Willing si Inday, masakit man sa loob niya, pero matatanggalan ng mga opisina yung kanilang mga satellite offices. Kita ninyo kung gaano kababoy itong gobyernong ito. Wala silang pakundangan na maapektuhan ang mga ginagawa ng president, ng vice president, mga palangga. Wala silang pakundangan na sirain ang vice president. Tama ng kaso. Alright? Ngayon, tinitignan nila yung angulo based sa press conference ni Inday, yung Terrorism Act na baka pwedeng ipasok doon sa mga binanggit ni Inday Sara. Pero, ang NBI, ang PNP, ang WAD Committee, walang pakialam. Ayaw ipatawag si Lisa Tanas Marcos at si Bangag Jr. na nag-facilitate at si Teddy Boy Locsin Jr. at saka si Louie Locsin nung nagsanib puwersa sila, nung pinakidnap nila ang 2 bata sa Turkey or pina-extract nila kasama din si Bianca Zobel. Remember the audio na sinend ko sa inyo? Yan dapat ang tinututukan ng mga buwaka ng inang ito, hindi si Inday Sara. Dahil wala siyang violente o grave threat na sinabi o pangnakot. Dahil sabi nga niya, sabi nga ni Inday, di ba, kung gugurgurin nila ako, pag ginurgur, meron na siyang kinausap na huwag tigilan yung mga demonyo. Kaya sabi ni Inday, I will not die in vain. That's true, ako man. Meron na rin akong bilin. Sabi ko, pag nagurgur ako, gulitukin ang bilat ni Lisa, tagkuwaon ang liso. Tignan ko lang. Di ba, Lisa? Ilang taon talaga. Pakuha ko gitang giti mo. Ay, hindi, ang ang puklo mo, ipakuha ko gitna. Yung lisong, ipakuha ko, ipasqueeze ko. Imagine mo yun? Ito ba ang epekto ng polboron ni Bangag? Polboron, polboronic na ang Pilipinas. Buisit. Ang liso, ipalito ko gitang liso niya mo. Para pag gitang giti ng alpot patotot. Okay, now what? Hundreds of thousands Pinoys na sa Amerika, pauwiin ni Trump. Tsak magpapanik uli si Bangag. Would say again, no more budget for them. Nasa bulsa na kasi nila, sabi ni every RN. No, hindi naman yan palangga. Hindi yan pauwiin. Pauwiin mga kriminal. It takes time. Baka nga magka-amnesty pa baka lalo nyo mahalin si Trump. You'll never know. Baka etos lang ni Lolo Trump yan. Pag upo niya, amnesty sa lahat ng undocumented. O, di ba? Kabog sa ba nga yun? Sulatan ko nga si Lolo Trump.
mag-amnesty na sa lahat. Okay? Ano, gusto mo gulutukon ko ang liso? Hindi, totoo yun. Hindi, ito, minatood. I'm serious. Siling ko sa akon palang sa mga palangga, mga abya na ako. Sabi ko, pag nagnagurgur ako ng mga bangag, huwag kayong tumigil. Kasunod din, Day. Huwag kayong tumigil. Maghanap ka ng magulitok sang puklo ni Lisa. Gulitukon mo gid. Gulitukon, kag pukpukon. Tignan ko lang kung may libog pa siyang para sa PSG. Ay, nako. Tignan ko lang kung makaitot-itot ka pang alpot ka. Oh, sige, Abe. Kung waay na tong Lisa sa bilat mo, wala ka na gid, Lisa. Buisit to mga to. Akaloka. You have to speak up, mga palangga. Ito na yung bundo niya, oh. Oh. Sabi ni Snipe. Ay, nako. Sining ni Snipe, di wala ayutin singagba pagin palukit mo ma. Ay, wala. Nagisalit ko. Wain na naman sila nagaitot-itot. Iblaid gani ang nagaitot-itot sa iya na. Ano ka man? Diba? Ato galing PSG kaging gurgor. O, di wain na silbi kay Bangag, kay Boto. Baka, si Bangag Boto Mesa, baka nga nagurgor yung PSG. Bigyan natin ng twist. Basi nagurgor ang PSG kasi nagselos si Bangag. Kasi ang ginalito, ang liso ni Lisa, imbes na ang iya nga buli. O, basi kasubong na sa sina, nagadog-dog na sa ganyan. Aw, PSG. I'm waiting. Diba? Baka gaganon-ganon si gaganon-ganon si Bangag, si Boto Mesa, I'm waiting. Oh, di ba? Gaganon-ganon siya. Tapos si Lisa pala ang tinutorjak. Yung liso, ay nako, ano ba naman ito? Ano ba naman ito? Di ba? Putang ina. Ang ina mga to, di ba? Anyway, mga palangga, magpapasko na. Seriously. Kaluoy talaga ang bansa natin. Kaluoy kayo. Kayo dyan na mga men and women uniform, hindi ko na kayo anuhin. Alam niyo, hindi ko na kayo sasabihin naman, lumabas na kayo. Ganyan. Ganito na lang, mag-ano na lang kayo dyan, magpakatanga na lang kayo. Diba? Magpaka-under na lang kayo. Huwag niyong antayin na kayo naman ang patuwarin ni Lisa. Ay, hindi. Ni Bangag. Baka mamaya pipick up lang si Bangag. Gusto ko yan, si General. Papuntahin yan doon sa kwarto kung saan nag-iikutan kami ng kaibigan kong 2 a.m. na may multo doon sa Malacanang. Remember that? Patuwarin ang buli ni General. Baka ganon yung gagawin sa inyo. O, di ba? O, sorry na lang yung at least naintindihan yung sinabi ko. Okay? Ay, ambot sa inyong lubot. Anyway, but sa seryosong usapan, mga palangga, papayag ba kayo na ang inyong presidente, ang mga cabinet secretary, si Lagdameo, ito lang ang pinagkakabalaan? Nasabihin ni Bangag Jr., pare, lasing na ako. Zingot na ako. Anton, kuha ka pa ng polboron. Kalimutan mo na si Don. Anton, mga ganun. Punta ka na lang kay Iguana. At kay ganito, suminghot pa tayo, Anton. Diba? Papayag ba kayo ito presidente nyo? Onyeta, authenticated Bangag here in the States, in California. Batak pa more. Ito ba yung gusto nyong presidente? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!